Sasalokin na guys. Ano na ko, Tris, ha? Guys. Ayan guys, ang sunset sa Papua New Guinea. Anong oras na ngayon? 10 minutes before 5 na. Malubog ng araw. Kaya nakikita nyo yan, kasamahan namin yan. Naka-area din, nakailaw na ng kulay green. Ayan. Nakakita na naman tayo guys ng grupo ng isda na ngayon ay nilalapitan ng ating mother boat na si Regine. Yan pumuputi na yan, ang tuldok na yan sa baba. May pahaba-haba na konti, yan, may dalawang tuldok, may pahaba. Yan po ay grupo ng isda na ngayon ay nilalapitan para aryahan guys. Yan po ay halo ng yellowfin tuna at saka ng skipjack. May mga tumpok-tumpok po ng dilis dyan, kaya ganyan po ang labas ng isda. Kung anong itsura niyan, ganyan po ang itsura ng dilis sa ilalim. Kapag namumuti po yan, kumakain po sila ng dilis guys. Kaya makikita nyo para may balaag na kulay brown dyan na nandyan sa palibot ng mga pumuputi na yan. Ayan. Medyo nabubuo-buo na pero kumakalat. Depende kasi guys yan sa itsura ng dilis o minsan kasi ang dilis bilog, minsan pahaba, minsan palalim. So ganyan po magiging itsura ng inyong kawan o grupo ng isda pag yan ay kumakain. Kaya from above, aerial view natin, ganyan po ang itsura niya. So medyo kumakalat kasi kahit maraming pagkain, kung tumpok-tumpok naman po yung dilis, so parang tumpok-tumpok din lang po ang labas ng isda. Kaya mas maganda yung buong buo talaga na ang kinakain nila ay compact or hindi magkakahiwalay. So nakikita nyo, kumakalat siya para nagtatatlong grupo siya guys. Yung mga banag na namumuti na yan sa ilalim natin. Masyadong kumalat siya guys kasi depende nga sa hitsura ng dilis na kinakain nila. Kaya mahirap din pong arihan niyang ganyan kasi maaaring tumakbo or iba't iba ang direksyon ng ulo ng isda, ng grupo. Kaya mas maganda talaga yung kayang sakupin ng lambat natin na pabilog siya. Pero pagka ganyan guys, nagkakaroon ng iba't ibang direksyon yan. Kaya hahabulin mo talaga yan. So pagbagsak pa lang ng skip mo, pag nakarinig sila ng ingay, may tendency na tumakas kaagad or tumalilis or sumisid. Kahit na maraming pagkain, ay iiwanan at iiwanan nila yan pag nagulat sila. So yan guys, ganda sana yan kung yan ay nabuo talaga. Although, yan nga po ay maarihan ng ating mother boat na si Regine. Kaya lang naman po ay medyo nagka-problema ang aking camera 360, ang aking Insta 360 camera dahil nung malapit na siyang umarya, eksakto naman pong nakurap or naglobat yung aking battery ng aking camera, kaya hindi ko totally nakuhanan yung actual na pag-arya dyan. So ayan, lumalapit na siya, nakababa na rin yung kanyang fast boat niya, nasa kasunod sa kanya yung kanyang baboy-baboy. So medyo kumalat talaga yung isda guys, pero panoorin nyo po hanggang dulo dahil kahit pa paano may nahuli po kami dyan guys. Ayan, may mga nagba-brown po sa ilalim, yun po yung mga dilis. So medyo mataas tayo dyan kaya hindi gaano makita nyo yung mga dilis na sinasabi ko. Basta may nag-brown po dyan, yun na po yung dilis guys. Pagka nag-brown na po yung mga dilis, ibig sabihin malalaki na po yung dilis guys. Pagka maliliit po yung kinakain nila, hindi talaga makakita sa taas yan. Pero tuloy-tuloy ang pamumuti nila, ibig sabihin may pagkain. So pagka ganyan po nagba-brown, malalaki na po at saka mabilis na ang langoy ng dilis na kanilang kinakain. Kaya malaki ang chance or paghinabol ng mga isda or ng yellowfin ng tuna ang kanilang kinakain, mahirap pong aryahan at talagang lulubog at sisisit yan guys. So antabayanan nyo po kung
ganong karami ang ating mahuhuli dyan. At ito po rin ang inyong kasimang isda na laging lumilipad para maghanap ng ating aarihang grupo ng grasya mula dito sa ating karagatan kung saan po kami naroon ngayon. Wala pa po kami sa Pilipinas, guys, ha. Thank you po. Welcome to our second set, guys. Ayan. Tatapos lang ulit natin lumipad, nagbulabog tayo. Ito na ngayon. Nagpa-power block na sila. Sobrang dami ng dilis kanina, pero tingnan natin kung yung isda ay nandyan din sa loob. Naikutan naman yon, puting-puti kanina, so malaman natin kung gaano karami yon. Ngayong hapon magandang mga labas ng isda pero kumakalat. So ito yung pinakabuo, pero sa tingin ko hindi ganong kalakihan. Pero sabi ko nga, kung ano yung pagkalob sa atin, yun nating pasalamatan, guys. So stay tuned tayo. Hapon na. Alas 4:30 na dito ngayon ng hapon. Diyan sa Pilipinas, nasa alas 2:30 pa lang. So, mataas pa rin ang araw, guys. Mainit pa rin. At summer na summer pa rin ang atin dito. Summer feels talaga. Dito pa rin kami sa Pacific Ocean, guys. At ito pa rin ang inyong kasimang isda. Ayan ang ating mga kasimang isda. Nagsisimula na sila. Bawat auxiliary at saka hydraulic pump. Okay, Jeff, okay. Dito na pala natin sa proa. Pwede lang nila kung kurso na dala. Bera. Salamat. Yan yung snap ring, guys. Pag nilalagay yung snap ring. Atat sa kadena. Walang snap ring. Tinanggal na. Sarap pagpapawis dyan, guys. Mga 2 oras siyang pirahin yung ganyang kalawak na ambat natin. Humigit kumulang sa 1 kilometro ang haba niyan, guys. Mga kasama natin yan, mga taga PNG at saka mga Pinoy, guys. Ngayon na simula ng power block para may akyat ang ating lambat. Stay tuned, guys, mamaya makita natin to. Thank you. Magkakape muna kasi mangis na dahil kalalandig lang natin. Thank you sa inyo. Guys, nandyan ngayon ang ating isang skip boat na ngayon ay ginagamitan niya ng kanyang fish finder ang isda sa loob ng ating lambat. Hindi kasi lumulutang, hindi nagpapakita. Doon sila kumakain sa ilalim ng sa ilalim, guys, sa malalim. So kita naman siya sa sonar, kaso maraming andilis. So ngayon, ginamitan natin ng fish finder. So sabi ng ating skip boat driver ay may isda ito. At saka may nagpakita na isang pirasong skipjack. So yung nakikita sa sonar, baka isda lahat yun. So sana mas madami. Kanina konti lang eh. So bawi tayo ngayong hapon. Ayan, guys. Bawi-bawi lang din pagka may time, guys. Medyo malalim ang isda nito eh. Kaya stay tuned. Ayan, makikita natin ito maya-maya. At ngayon na, anong oras na? Alas 5 na ng hapon, guys. Alas 5 na. Yan. Pinapaspasan na nila, guys, kasi baka abutin ng gabi, magtitinga ng isda, mababawasan pa, kaya paspasan na dapat ang pagpa-power block. Ganun ang diskarte, guys, kasi pagka late afternoon ko na umarya,
ang nangyayari, pag inabot ka ng dilim, tuminga ang isda, maglulusutan pa yan guys. Kasi malalaki yung mata ng lambat natin, hindi na uhuli yung maliliit. Kaya kahit yung malalaki, mga 3 kilos, kaya lumusot sa laki ng mata ng ating lambat. Kaya sabi ng ating master ay bilisan na natin. At nang sa ganon ay may abutan pa tayo. Kasi sayang naman ang isang aryata. Napakalaki ng gastos dito guys. Kaya stay tuned, malapit-lapit na to. Mga 2 oras pa. Thank you guys for watching si Mangis na lamang po. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, ating power block ngayon. Ayan guys, may tumatalon-talon na. Ayun, sakto. Ayan, gulyasan. Thank you Lord. Positive. Ayan, mga gulyasan na, nagtatalo na. Thank you Lord. May gulyasan na. May halo na yung ating inaryahan. Oh. Nasa loob ng lambat natin yan guys. Positive, meron ng laman ng ating loob ng lambat. Tingnan lang natin kasi sa sobrang dami ng dilis, talagang minsan hindi mo ma-identify kung isda ba gayon kasi lumalalim din sila na parang isda. Kaya pagka ganon, tinignan sa sonar or fish finder, nado-double check yan. So ngayon, na-double check natin, talagang positive dahil doon sa skip boat na natin nasa loob na yan, na-determine na may isda sa loob. Thank you Lord. Sana mas marami kanina kaysa kanina para bawi sa gastos at the same time sulit ang pagod natin guys. Ganun ang buhay naman kasi mga isda dito guys. May time talaga na wala, may time din na meron, may time na konti, may time na marami. So stay tuned at malaman natin ito mamaya. Abutin kami ang gabi dito, abutin tayo ng dilim. Ayan, ang ating kapilagyan ngayon, maliwanag pa naman guys. Ayan. Nagpakita na, positive. Ayan guys, pumipitik-pitik sa loob. Hindi talaga sila lumalabas ng sabay-sabay na marami. Tahimik lang sila. Sana talagang marami. May tinuhog na guys, kaya ayan yung o-ring na tinutuhog nila. So, malaman na lang ito mamaya. Paisa-isa yung pitik sa loob eh. Karamihan niya sa malalim kaya may halong tuna at saka skipjack ito guys. Kasi pag ang attitude ng isda guys, pagka may halong yellowfin or tuna ang skipjack, dominated ng tuna or ng yellowfin ang skipjack. Pag lumalim ang tuna, sumasama sila dun sa ilalim. Kaya hindi nyo talaga makikita katulad ng mga nakaraang video natin na puting-puti siya. Kasi usually pagka purong gulyasan, talagang puting-puti siya dyan. Pag may kumakain, talagang buong-buo sila. Pero pagka may kasamang tuna, kumakalat-kalat sila guys. Ayan.
bumiyasan. Camera siya, ayaw magpakita. Pero pagka wala akong hawak na camera, panay ang labas nila. Panay ang talon-talon. Yan guys, ang ebidensya. May mga tinga na oh, patuna. Saka bumiyasan. Sentong na. Da, bukas. Apat. Malalim yan kadena. Ano yan? Bade. Oh, tama kayo. Ah, Tama yan, sa ulo mo. Yan, mga tumitok na. Ano, bade? Ano ito? Nalimas mo? Makaipot na lambat. Ilang minuto na lang ito. Oh? Ano, bade? Tatak lang. Kailangan ibuka guys kasi nagtitingahan ng isda. Para maisampa ng maayos at makuha lahat yung isda. Kasi pag nagtingahan, sayang naman, madudurog lang yun doon sa may power block. Hindi naman pwedeng matanggal yun ng isa-isa. That will magkokos lang yun ng delay. Magkokos lang ng delay para maiangat natin yung isda. Kaya pagka ganyan, tuloy-tuloy lang yung power block kasi padilim na rin. Hindi na matatanggal yung mga tinga-tinga. Sayang man, pero mas maraming masasayang kung hindi natin itutuloy-tuloy ang power block guys. Kaya yan, ang remedy dyan is ibuka na lang nitong ating mga pass skip na to para hindi magtingahan at hindi masayang yung isda. So, yan na lang. O konti na yan, ilang minuto na lang yan. Makikita na natin yung mga isda. Ganda rin ang ating diver na kalbo. Ayan. Isilipin yan para malaman din kung gaano karami. Although nalaman na natin yan kanina, pero just to double check. Yan ang ating fishing master. Naka-orange. Yung isa kapitan. Ito yung ating radio operator. Kaganito, busy na talaga sila. Hindi pwedeng abalahin. Dapat tuloy-tuloy ang sampa ng ating lambat para hindi magtingahan. Medyo padilim din na dito. Ayan. Kukunti na yung araw. Hugog ng araw.
Ganda ng isda sa bandang Kupak guys. Kaya, yung kumukulo-kulo na yan, isda yan. Nandun sa may diver natin. Dalawang kamay eh. 1.5? Ayan guys, ang sunset sa Papua New Guinea. Anong oras na ngayon? 10 minutes before 5 na. Malubog ng araw. Kaya nakikita nyo yan, kasamahan namin yan. Naka-area din, nakailaw na ng kulay green. Ayan. May light boat. Ayan. Sunset sa Pacific Ocean guys. Sunset sa Pacific Ocean. Ganda ng kulay oh. Yan ang araw. Naka-area din yung kasama natin guys. Yan, naka-area din yan. Guys, ito yung portion kung tawagin ay kalaskas na. So, kailangan maiangat nila yung isda or mahila yung lambat para umangat yung isda. So, sa ganitong pagkakataon, may mga tumitingin na dyan na yun, which is hindi na makakatakas yun. Nasa loob na yan ng ating fish bag or bag portion. Kung sa kwan, pino na yan, nasa 90% na makukuha natin ng isda ng dahil puro ano na yan, pinong mata na ng lambat. So mga ilang minuto to pagka marami, so dyan tayo tumatagal pag nag-strobo. Ayan o, daming tumiting ha. Delikado lang, baka mabagsakan ka dyan. Mas marami to kaysa dun sa unang area natin. Naka 18 tons tayo nung umaga. Ngayon bawi tayo siguro. Mas madami ito ng makakalahati lang yung kanina. Nakikita nyo yun guys, pagka medyo banat yung lambat natin o tisado or unat siya, ibig sabihin may laman yung ilalim ng bag portion natin, kaya nauunat siya or sinasabi nila na tisado. Kasi most of the fish na nandyan sa loob ng bag natin, once na nabanggayan, lalo ng gulyasa, namamatay kagad. So diretso yun sa ilalim dun sa bag natin, kaya medyo bumibigat. Pag bumigat yon, titisa yung lambat or mauunat siya ng unat na unat pagka talagang madami. Yun guys.
Double. Ayan na, okay na. Nakuha niyo na palitan mo. Hindi! Ay, malaki oh! Araw yun! Yun yung isubo na yun! Na. Jajaki. Wala ka sa kajaki! Oh, para! Okay, sige na. Sasalokin na guys. Tingnan, sundan to. Sabi, tingin. Kaya pa? Sige, area. Area na. Sana. Area buntot. Puno. Gabriel. Cinco. Yan! Buhay na buhay! Buhay na buhay!
Punong-puno ulit. Ay! Oh, area. Area, sige. Naka na, Edwin. Ay, wala na yan. Ito, ro. Nasalok pa. Pagdiwan mo yung wala. Ayan guys. Last na to, last na to. Thank you for watching guys. Ito ang last na nakuha sa ating lambat. Naka 45 tons tayo ngayon. 45 tons. Nakabawi-bawi tayo ngayon. Second shot natin. Hindi na lang tayo nakapag-video dun sa Ariada. Na-corrupt yung aking files, yung aking ano kanina. Yung aking video while on flight. Kaya
ito na lang yung naabutan natin. Hindi ko download yung aking aerial view habang maaari kaya sayang, ang ganda sana ng aryada kanina nito, kaso nangyari na corrupt. So thank you for watching guys. Shoutout sa ating mga kasimangis sa 327,000 followers sa Facebook page, sa YouTube channel 23,800 tayo guys. Thank you guys for watching. Keep us safe everyone. Naka 45 tons tayo ngayon guys. Thank you. Yeah. God bless us all. Keep us safe everyone.